Ang bongga ng third night ng Sarili Nating Mundo concert ni TG Monterde sa Araneta Coliseum noong Lunes. Maraming mga celebrity na nanood. Nakita nga na sabay dumating ang magjowang Miles Ocampo at Elijah Canlas at magkasama sila sa iisang sasakyan. Nanood din ang magkalab team na Fiang Smith at GM Ibarra at na-happy ang PBB fans. Kasama nga palang nanood ng concert ni TG si Martin Rivera na tatay-tataya ng una at ng misis niyang si Casey Tandingan. Nakita rin sa concert si Men Bernardo na nanay ni Catherine Bernardo. Ang tanong nila ay kung totoo bang nanood si Catherine Bernardo at Alden Richards sa concert ni TG. Hindi naman nakita doon ang Katin kaya tinanong ang isang may kinalaman sa production kung totoong magkasama sa Araneta Coliseum ang mga bida ng Hello Love Again at ang sagot ay isang big no. Wala sila sa concert ni TG, si Mami Men lang ang nanood. Nakita lang sa Araneta Coliseum si Mami Men at nakagawa na agad ng fake news ang ibang mga dilulo fans ng Katin. Ang ibang mga fans talaga sobrang na-miss na talaga nila ang Captain Love Team. Kaya nakagawa na sila ng ilusyon. Kat din biglang nag-ingay, buhay na buhay sa Love Month. Oo nga. Ano sa tingin mo? Ako talaga, hindi talaga pumapayag ang Kat din fans na manahimik lang sila. Nananawagan. Oo, kasi talagang buhay na buhay yung... Can you imagine yung mga old videos nila? Videos from before, videos from... mga pictures from high school. Nabubuhay na naman ngayon. Kala mo may promo na throwback naman. na. Oh. Hindi kasi milalabas silang ano eh. Sa Netflix na. ipalalabas sa Netflix yung kanilang pelikula. Diba? Yung My Love to Love. Hello Love Again. Kaya nga, doon mo masasabi na talagang hindi rin talaga sila... Ang fans nila talaga nandyan lang, hindi totoong, siguro may mga nabawasan, pero mas marami talagang nag-stay at nagiging loyal at waiting nang sabi nga, para sila mga sleeping giant yung parang natutulog lang sila, pero pag kinanti mo na, biglang pasabog agad ang mga gana. Ako bumibili din ako sa mga Katen fans kasi gumagawa talaga sila ng paraan para at least mapanatili yung init ng love team ng dalawa kahit wala silang nakikitang resibo na kumbaga umakyat ng isa pang level yung friendship nila na nagkaroon ng romansa, which I think nagkaroon naman talaga during the shooting. Malay mo naman hanggang ngayon na meron pa rin. Yun nga lang, syempre katulad yung sinasabi ko, ulit natin sinasabi, may mga personal na ganap itong dalawang ito na hindi rin natin masabi, baka naman si Alden dumadalaw sa bahay ni Catherine na hindi lang nila pinaparamdam sa social media at pinapa-avoid nila doon sa mga tao na wag niyo mo nang ilabas. Kasi for sure pagkatapos itong promo at showing ng pelikulang My Love Will Make You Disappear, ratsada na naman itong dalawang ito. Pero sana nga itong Love Month na ito, yung bang magbigay ng regalo, ng ayuda ang Kate na magpakita naman sila. Magpakita silang magkasama na nagde-date o yung gano'n, or kahit magpakita lang sila na magkasama kahit hindi sila nagde-date or something para at least. Tingin ko magpa-plug yan ng ng Netflix kasi syempre iba rin ang labanan sa Netflix, diba? Ay, pina-plug ba? Oo, nagpo-promote din sila ng ganyan. So, basta ako hindi rin nababawasan ng ang pananampalataya ko sa kanila. Ako din. Okay sila. Kasi naumpisahan na natin, bibitaw pa ba tayo? Kaya nga. Saka, hindi po kami bumibitaw sa mga artistang maganda ang impression, maganda ang naibibigay na moral value sa mga fans, hindi ba? Tsaka yung mga magagaling na artista kasi ano pipintasan mo kay Catherine, 'di ba? Ano ipipintas mo kay Alden, lalo kay Alden? Wala. Ano ipipintas mo kay Kim So? Wala. Ano ipipintas mo kay Paolo? Wala. Ganun lang talaga sila, pero yung ma-involve sila sa scandal, ma-involve sila sa mga nega-nega, walis. Tsaka nagkataon kasi ang Kat din, magkaiba sila ng company eh. Hindi sila magkasama sa isang istasyon na pwedeng magkasalubong any moment, pwedeng mag-guest sa ganito. Yun ang pagkakaiba nila sa Kimpaw eh. Anytime pwede magkasalubong sa compound ng ABS-CBN. Ang Kat din hindi, may kanya-kanya talaga silang ganap. Si Alden, yung naka-book na talaga ang mga gagawin niya. Ganon din naman si Catherine. Kaya yung schedule nila magkasalungat. Siguro, like for example, sana lang halimbawa nung nag-birthday si Boots Hanson Rowa, di ba nandun si Alden tsaka si
So may mga ganung pagkakataon lang siguro. Sana nakikita rin si Catherine na umaattend. Kaya lang, hindi kasi nakasana yung mga taga ABS-CBN na may ganon. Mula nung lumaki ang ABS-CBN, para sila nagkaroon ng sariling mundo. May bakod yung lahat ng ganap nila. Doon na umiiko. Oo nga. Pero marami din mga meron ding mga artista ng ABS-CBN ng kapamilya na meron silang kaibigan sa GMA. Yun nga. Kaya pag nakita mong gano'n, ay wow. At nagkikita-kita lang sila mismo sa natutuwa event. ang marami. Pero, yan. At minsan may mga out of town sila na sila lang, diba? Yun. Pero, hindi lahat piling-pili. Sino ba mga artista ng kapamilya na meron talagang solid na friendship sa GMA? Si Marian, wala akong maano. Sino ba? Like, si Vice Ganda, dati nakakasama niya sila Ruru Madrid pag lumalabas. Pero labas lang yun, yung mga ganon. Si Raver naman, di mo na pwedeng sabihin kasi dati siyang kapamilya. So, mga si friends Jonah, hindi naman pwede. mga friends niya talaga kapamilya sila. So, yung mga ganon, of course, nagkanya-kanya rin kasi yan. Kaya madalang, kung halimbawa si Janine, di ba, nakikita natin na may mga kaibigan sa GMA kasi dati siyang... Kaya nga hindi natin masisisi si Bea Alonso na hindi siya magkaroon ng kaibigan na talagang solid na friendship, no? At masabing talagang close friendship relationship sa mga taga GMA7 kapamilya. Kasi nga nasanay siya na mga nakakatrabaho niya ng napakatagal ay mga tiga ABS-CBN. At saka mga kaibigan niya ni Bea, napapansin natin walang showbiz, puro mga non-showbiz talaga, no? Usually ganon. Siguro, kapag minsan yung mga glam team na rin niya, yun ang mas madalas na nakakasama. Correct. Okay, Barbie Fortesa, Korean actor ang bagong collab team. Bagay ba sila ni Kim Jisoo? Payag ba ang Barda? Yung bagay kung sa bagay, syempre may chemistry naman nakita. Madali naman kasi maki-chemistry si Barbie. Tsaka alam mo naman pag mga ganyang artista, yung kikay, yung kayang makipaglaro sa lalaki. Pero napansin ko ang yummy naman itong si Kim Jisoo. Tangkad, ang laki ng katawan. Correct. Hindi ako nagtataka kung bakit ganito si Barbie. Mahilig si Barbie sa mga malaki ang katawan, sa mga borta. Pero ito talaga, bonus pa yung para ang kinis, di ba? Ang ganda ng skin. Ang gwapo naman pa nito ni Kim Jisoo. Yes, parang nagbabago ng bet ni Barbie sa lalaki, no? Hindi na parang hindi na moreno kasi hindi na yung mga anong tawag doon, yung mga rough. All the project lang naman ito. Macho rough. Oo. Pero bakit hindi si David na lang ang ginawa, no? Saturated na siguro pag pa. Kasi daw nalilink daw kasi si David kay San. Kasi sabi ng Jemmy, i-partner natin si Barbie. Ako bet ko din yan. Correct ko. Ako gusto ko din na, kasi si Barbie kasi, napakagaling na artista talaga niyan. Para siyang younger version ni Marian Rivera. Na pinagsama ring Maricel Soriano.